Nakasalalay ang North Atlantic Treaty Organization o NATO sa pamumuno ng Estados Unidos at pananalig ng Europa sa kapangyarihang militar ng Amerika. Subalit sa muling pagbabalik ni US President Donald Trump sa White House ay tila dumaraan sa matinding pagsubok ang alyansang ito na nabuo pagkalipas ng 77 taon. Taong 1949, nagkaroon po ng kompetisyon sa pagitan ng Allies at Soviet Union hangad ng dalawang partido na itaguyod ang kani-kanilang impluwensya sa Europa kasabay ng mga eleksyon at kudeta na nangyayari noong panahon na iyon. Ito ang nagtulak sa Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, the United Kingdom at Estados Unidos para lagdaan ang Washington Treaty o kasunduan ng NATO noong April 4, 1949. Ang kasunduang ito ay naglalaman ng 14 articles at mahigit 1,000 salita. Ayon po sa NATO, itinatag ang organisasyon batay sa 3 prinsipyo. Pagpipigil sa pagpapalawak ng Soviet, pagbabawal sa muling pagsibol ng nasyonalistikong militarismo sa Europa sa pamamagitan ng matatag na presensya ng Hilagang Amerika sa kontinente at pagsusulong ng pampulitikang integrasyon ng Europa. Mula po sa unang 12 miyembro ay nadagdagan ang mga bansang kasapi ng NATO. Sumali na rin ang Greece at Turkey noong taong 1952. Sinundan ito ng West Germany at Spain. Nakuha rin ito ang East Germany noong 1990 at pagkatapos ng Cold War, sumari ang Czech Republic, Hungary at ang Poland. Lumagda rin sa NATO Treaty ang Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Finland at ang Sweden. Sa kasalukuyan, 32 bansa ang opisyal na miyembro ng NATO. Ayon sa gobyerno ng Sweden, sumali ang kanilang bansa noong taong 2024 sa NATO dahil sa umano'y pagiging agresibo ng Russia na mabawi ang ilang teritoryo sa Europa na dating kasama sa Soviet. Sa paglipas na maraming dekada, nananatiling opisyal na pinakamalaking banta para sa alyansa ng NATO ang Russia at ang international terrorism. Subalit sa ginanap ng Munich Security Conference o MSC noong nakaraang taon para sa mga transatlantic leaders, kapansin-pansin na nagbago ang pananaw ng Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Trump. Sinabi ni US Vice President J.D. Vance sa MSC Forum na ang pinakamalaking panganib sa Europa ay hindi Russia o China, kundi ang paglayo sa mga fundamental values at pagguho ng mga demokratikong institusyon. Ilang buwan matapos ang kontrobersyal na talumpati ni Vance ay inihayag naman ni Trump ang posisyon nito ukol sa Article 5 ng NATO Treaty. Matatandaang binigyan diin noon ni dating US President Joe Biden na lubhang mahalaga ang NATO para sa seguridad ng mga Amerikano. Sagradoan niya ang obligasyon na nakapaloob sa Article 5 ng Washington Treaty. Tiniyak din noon ni Biden na ipagtatanggol nila nang magkakasama ang bawat pulgada ng teritoryo ng NATO. Subalit, ayon kay Trump, maraming definisyon ng Article 5 ng NATO. Subalit, tiniyak naman niyang mananatiling kaibigan siya ng alyansa. Nakapaloob sa probisyon na ito, ang isang pag-atake sa isang estado na kasapi ng NATO ay pag-atake sa lahat ng mga miyembro. Isang beses lamang sa kasaysayan ipinatupad ang Article 5 at ito ay noong September 11, 2001 o yung 9/11 attack. Obserbasyon ng mga eksperto sa international law, tila nagiging conditional para kay Trump ang Article 5. Paliwanag ng mga think tanks na pamilyar sa issue, napakalaki ng ginagastos ng Estados Unidos para sa depensa ng Europa. Noong 2024 ay gumastos ang US ng 3.2% ng gross domestic product o GDP ng NATO, habang ang ibang member states ay naglabas ng 2.61%. Nangako naman ang bawat miyembro na susundin nito ang kanilang target na 5% ng GDP para sa defense spending para sa taong 2035. Hindi lamang naman ang pagiging Europe security guarantor ang issue ng NATO. Dalawang key forces ang tumutulak para baguhin ang prinsipyo ng NATO na hindi lamang dapat ito nakatuon sa seguridad ng Europa.
Una po ay ang geopolitical shift to multipolarity, kung saan hindi na nakasentro sa Europa ang paghamon sa American hegemony at kailangan ng magising ang Europa sa maaaring impluensya ng ibang bansa, kagaya ng China at ibang estado at kontinente. Pangalawa ay ang pag-usbong ng sovereigntism o pagkontrol sa pag-iral ng sariling pamumuhay. Ang mga key forces na ito ang mga dahilan na nakikita ng ilang analysts kaya nagkukumahog ang Estados Unidos na maangkin ang Greenland pagkatapos ng Venezuela. Bukod sa yawang mineral at estratehiya pagdating ng digmaan, mapipigilan ni Trump ang impluwensya ng Russia at China sa Latin America. Ang pagpigil sa China ang nananatiling pangunahing target ng NATO Indo-Pacific Partnership. Kinikilala po ng Estados Unidos ang kahalagahan ng kanilang ugnayan sa mga kaalyado nito sa Indo-Pacific na siyang dahilan kaya aktibo ang treaties nito sa Pilipinas, Japan, Australia at South Korea. Binabantayan ng NATO ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea na nagdudulot ng malaking panganib para sa Pilipinas. Ilang beses din naglabas ng kani-kanilang suporta ang bawat miyembro ng NATO para sa Pilipinas, lalo na. At sa tingin ng ilang war experts ay baka masangkot ang Pilipinas sa digmaan kung matutuloy ang isang proxy war sa pagitan ng Estados Unidos at China dahil sa Taiwan. Tandaan po natin, lahat na ang Beijing ay isa sa mga bansang kaalyado ng Russia. At ang bansang Russia ay patuloy na tinuturing na banta ng NATO sa seguridad ng sarili nitong teritoryo. Kaya sa tanong na magwawakas na nga ba ang alyansa ng NATO dahil sa issue ng Greenland, Venezuela at peace deal na Moscow at Kyiv, isa lamang ang sagot ng maraming think tanks. Kailangan ng mga bansang kasapi ng NATO ang Estados Unidos at kailangan ng Estados Unidos ang NATO para isakatuparan ang layunin nito na manatiling pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo.